Upang mapangalagaan ang mga komunidad na madalas bahain, matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO, ang tatlong proyektong flood control na nagkakahalaga ng 178.8 million pesos sa kabaan ng Ilog Pampanga, partikular sa mga bayan ng San Isidro at Jaén, kapwa sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, malaki ang pakinabang ng bayan ng San Isidro na kilala sa malawak na lupang agrikultural at masaganang ani ng palay, mais at gulay mula sa dalawang bagong flood control structures. Isang 112 linear meter slope protection sa Barangay Calaba at isang 159.60 linear meter protective structure sa Barangay Alwa. Ang mga ito ay bahagi ng Phase 2 ng proyekto na may kabuuang pondo na 82.8 million pesos. Samantala, iniulat ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang pagkumpleto ng isa pang flood control project na nagkakahalaga ng 96 million pesos sa Barangay San Pablo, Jaén. Saklaw ng proyekto ang 331.21 linear meter riverbank protection na binubuo ng rehabilitasyon ng mga dating river walls gamit ang concrete slope protection and steel sheet piles bilang pundasyon. Dagdag pa ni Cruz, ang mga proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget bilang bahagi ng flood control program ng DPWH na layuning palakasin ang proteksyon ng mga vulnerableng komunidad sa kahabaan ng Ilog Pampanga laban sa panganib ng pagbaha. Isang makabuluhang hakbang tungo sa paghubog ng mga kabataang negosyante ang isinagawa sa pamagitan ng formal na pagpirma ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Trade and Industry DTI Nueva Ecija at ng Department of Education DepEd Cabanatuan City Division para sa pagpapatupad ng Youth Entrepreneurship Program o YEP ng DTI nitong August 4 sa syudad. Ang MOA signing ay sinagawa sa gitna ng Management Committee Meeting o MANCOM ng DepEd Cabanatuan at sinaksihan ni DTI Nueva Ecija Acting Provincial Director Warren Patrick T. Serrano, kasama ang iba pang opisyal ng parehong ahensya. Ipresenta naman ni YEP Focal Person Deberisa Hidalgo ang overview ng programa kung saan binigyang din niya ang layunin nitong paunlarin ang entrepreneurial mindset ng mga kabataan. Ayon sa DTI, layunin ng naturang kasunduan na maisama ang advokasya sa pagninegosyo at mga aktibidad sa pagpapalakas ng kakayahan sa loob ng sektor ng edukasyon. Sa pamamagitan nito, mas magiging handa ang mga mag-aaral na tuklasin ang mga oportunidad sa negosyo at magsilbing mga entrepreneur na handa sa hinaharap. Inaasahang magiging tulay ang programang ito upang mas maraming kabataan sa lungsod ng Cabanatuan ang magkaroon ng kaalaman, kasanayan at inspirasyon na pumasok sa mundo ng negosyo. Isang hakbang na mahalaga sa patuloy na pagsusulong ng lokal na ekonomiya. Nagkaroon na ng mas ligtas at maayos na daanan ang mga mag-aaral at residente ng Barangay San Rafael, Zaragoza, Nueva Ecija matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang 0.308 kilometrong road project sa lugar. Ayon kay Nueva Ecija 1st District Engineer June Avana, ang bagong konkretong kalsada ay nagpapabuti ng konektibidad patungo sa tatlong paaralan at isang simbahan na nagbibigay ng mas ligtas na biyahe lalo na tuwing tag-ulan kung kailan ang mga daan ay madalas binabaha at nagiging madulas. Idinagdag pa ni Engineer Vana na ang proyektong ito ay hindi lamang nagpapagaan ng pagbiyahe
kundi tumitiyak ring makalalakad at makararating ng mas ligtas at madali ang mga mag-aaral at residente kahit sa masamang panahon. Ang proyekto na pinondohan ng 4.85 million pesos mula sa 2025 national budget ay tumutugon sa matagal ng problema ng pagbaha na dating mapanganib sa mga estudyante, pedestrian, motorista na dumaraan sa rutang ito.